Chapter 335. May isang mensahe sa buong mundo, may isang bagong bayani ang nag-alay ng respeto sa mga espiritu ng mga naunang bayani at nagbukas sa huling pintuan ng Bayan Archipelago. Anuman ang lahi, etnisidad, kinabibilangan, o antas, kapag lumitaw ang isang partikular na sitwasyon bilang isang mensahe sa mundo, nangangahulugan ito na magkakaroon ito ng malalim na epekto sa takbo ng Satisfy. Natural lamang na wala ng ibang naging pagpipilian ang mga tao sa buong mundo, kundi ang pagtuunan ng pansin ang pangunahing tauhan ng mensaheng ito para sa mundo. Napapatanong si sexy high school girl na kung ano ba ang meron sa atmosphere na ito. Parang mas balisa ang lahat kaysa sa karaniwan. Sinasabi ni Ruby na hindi ba may lumabas na isang mensahe para sa buong mundo kanina. Ano ang nakasulat doon? Pinatay niya ang lahat ng settings ng kanyang mga notification, kaya napakarami ng nakapending na kailangan niyang asikasuhin. Pwede niya namang tanungin si kuya kung hindi niya alam. Nakangiting sinasabi ni sexy high school girl na kung ganito karami ang nagbubulungan, siguradong may malaking nangyari. Titingnan niya. Tinignan na ni sexy high school girl ang notification, at nagtataka na sinasabi dito, na ang kuya niya ay ang Hero King. Hindi naman makapaniwala si Ruby at tinatanong nito kung ano ang pinagsasabi niya. Nagtataka at napapatanong si sexy high school girl na kung naglabas ba sila ng uri ng megaphone item, na nagpapadala ng world message kapag binago niya ang kanyang nickname. Sinasabi ni Ruby na maaaring naghahangad ng atensyon ang kapatid niya, pero hindi naman siya aabot sa ganoong kalayo, di ba? Tinignan na din ni Ruby ang notification, at sinasabi ng mensahe sa buong mundo, na si Overgeared King Greed na nagbigay ng kapahingahan sa mga bayani ng nakaraang henerasyon ay kinilala na ng pinakadakilang figura ng kasalukuyang panahon. Ito ang pagsilang sa Hero King na si Greed, isang bayaning ang pamana ay hihigit pa sa kasaysayan at magiging isang alamat. Napabuntong hininga si sexy high school girl at sinasabi nito na nakikita niya ba? Kaya hindi siya nagbabasa. Nakangiting sinasabi ni Ruby na oo, marami ring voice service. Sa Bayan Archipelago. Sinasabi ni Greed na kung ito ang Hall of Fame, kung gayon ang lahat ng ito ay mga estatwa ng mga alamat ng nakaraang henerasyon. Bram. Nakatayo rin mismo sa tabi ng kay Pagma ang estatwa niya. Naiinis na sinasabi ni Bram na baliwalain niya na lang ang kasuklam-suklam na bagay na ito, na bigong makuha ng maayos ang kanyang hitsura. Sa isip-isip ni Greed na si Pagma. Isang blacksmith na lumaban para sa kapayapaan ng mundo. Bagaman hindi siya makakaayon sa lahat ng kanyang mga kilos, gayunpaman. Sinasabi ng system na matapos magwakas ang pagsalakay ng mga dakilang demonyo, nilinis mo ang Bayan Archipelago, na matagal nang napabayaan, at binigyan ng kapahingahan ang mga alamat ng nakaraang henerasyon. Karapat-dapat kang purihin. Nang laki ang mga mata ni Greed at napalingon siya sa isang estatwa. Sinasabi ng system na ang iyong mga nakamit ay maaalala habang buhay. Isang estatwa mo ang itinayo sa Hall of Fame ng Bayan Archipelago. Isang buff na eksklusibo sa estatwa ang nabuo. Nagtataka at sa isip-isip ni Greed na nakatayo siya sa tabi ng mga alamat ng nakaraang henerasyon. Galit na sinasabi ni Greed na kailangan ba talagang ilagay niya siya sa tabi mismo ng hayop na yon na si Madra. Ituturing niya na lang itong tagumpay dahil sa mga God Hand, kaya pagbutihin pa nila sa susunod. Sinasabi ng system na nakakuha ka ng 5 antas bilang gantimpala sa pag-clear ng Bayan Archipelago. Bilang gantimpala para sa Bayan Archipelago, ang iyong challenger points ay itinaas sa maximum na 1,000,000. Maaari mo nang gamitin ang Mist Island Shop. Nakangiting sinasabi ni Greed na 1,000,000 puntos. Talagang ibinigay nila ang lahat. Ang mga elixir ay nagkakahalaga ng 250 puntos bawat isa, kaya makakabili siya ng 400. Hindi, 4,000 nito, di ba? Hindi muna siya kukulitin ni na Rabbit at Lowell. Dumating na si Stick at sinasabi nito na Lord Greed, congratulations. Nakita nito si Greed na nakadapa at tinatanong nito na Lord Greed.
May problema ba? Sumisigaw at sinasabi ni Greed na walang mga elixir. Mga buwisit na developer. Hindi nila matanggap na masaya ang isang player. Dapat binili niya na silang lahat ng pautang noong una niya silang natuklasan. Napakunot ng mga mata si Stick at sinasabi nito na ang labis na kasakiman ay nagdudulot ng kapahamakan. At nakangiting sinasabi nito na inihanda ang Golden Wagon upang tulungang lumakas ang mga humahamon sa Bayan Archipelago. Ngunit ngayong nalinis na ang Bayan Archipelago, wala nang dahilan para tumulong sa mga hamon, kaya ang mga item tulad ng mga elixir at class advancement book ay malamang na tinanggal na sa listahan. Napahawak si Grid sa kanyang ulo, at sinasabi nito na kung ganoon, ano pa ang silbi ng pagkakaroon ng 1,000,000 puntos? Dahil ganito na ang nangyari, bibili na lang ba siya ng ilang teleport scroll at ibebenta ang mga ito? Sinasabi ni Stick na tignan nila. Tinignan ni Stick ang shop at sinasabi nito na Lord Grid, malinaw na ito ay Madre Diary. Hindi ba't parang sinasabi sa kanya ng item na ito, na nagkakahalaga ng 1,000,000 puntos na bilhin niya ito? Napakunot ng mga mata si Grid at sinasabi nito na ayoko. Sinasabi niya ba sa kanya na gumastos siya ng 1,000,000 puntos para sa isang diary? Nakakakuha siya ng sapat na mga kwento ng ibang tao mula sa komunidad. Marami na rin siyang nabasa, pero ang nararamdaman niya lang ay parang may kulang sa buhay niya at napupuot siya sa mundo. Nababahala na sinasabi ni Stick na hindi maaaring isang bagay na walang kwenta yan. Kahit na nakatala rito ang panahon matapos siyang maging Death Knight, isa pa rin itong pamana ni Madra. Ang mismong pag-iral nito ay may napakalaking halaga. Kung naglalaman ito kahit ng kaunting impormasyon tungkol sa kanyang husay sa paggamit ng espada, magiging kayamanan nito na pag-aagawan ng buong kontinente. Niyakap ni Grid ang estatwa ni Pagma, at sinasabi nito na siya ang descendant ni Pagma. Kailangan niya ba talagang maging successor din ni Madra? Napakunot ang mga mata ni Bram at sinasabi nito na huwag niyang yakapin ang estatwa ng lapastangang hayop na yun. Sa isip-isip ni Grid na gaya ng sabi ni Stick, kung pagkakataon nito para matutunan ang mga teknik ni Madra. Maaaring ito ay isang pagkakataong minsan lang sa tanang buhay. Nakangiting sinasabi ni Grid na sige, ituloy nila yan. Sinasabi ng system na gumastos ka ng 1,000,000 puntos para mabili ang Madra's Diary. Sa isip-isip ni Stick na ang mga bayani ay kaloob ng kalangitan. At lubos siyang naantig nang mapagtanto niya kung kailan naging isang katiyakan sa kanya ang kaisipang yun. Tunay ngang siya ay isang taong pinagpala ni Goddess Rebecca. Kung hindi na-activate ang God Command, kung matagumpay na nagamit ni Madra ang 300,000 Army Annihilation Sword, tiyak na hindi siya makatatakas sa pagkatalo. Tinatanong ni Stick na Lord Grid, naaalala niya ba? Siya ang humiling sa kanya na gawin ang paglalakbay na ito. Ito ay isang yugto ng pagmamana na nag-uugnay sa mga alamat ng nakaraang henerasyon, at sa mga alamat ng kasalukuyang henerasyon, siya na naglinis ng Bayan Archipelago, isang bulwagan ng karangalan na nagpupugay sa mga nagawa ng mga naunang alamat. At iniaalay niya ang kanyang taos-pusong pasasalamat at paggalang. Siya ang nagbigay ng kapahingahan sa mga bayaning nagdusa noong nakaraang henerasyon. Karapat-dapat siyang tawaging bayani sa hanay ng mga bayani, kaya mula ngayon, tatawagin niya siyang Hero King. Sinasabi ng system na nakakuha ka ng bagong titulo, Hero King. Hero King. Ang pangkat ng mga bayani. Ikaw ay isang buhay na alamat. Ang Hero King ay namumukod tangi sa hanay ng mga bayani. Nagdudulot ng karagdagang 10% pinsala sa mga gumagamit ng class advancement na may unique grade o mas mataas pa. Nakatayo ang Hero King sa posisyong handang tumalakay sa kapayapaan ng mundo. Nagdudulot ito ng karagdagang 15% na pinsala sa mga Great Demon, Great Angel, Dragon, at God Rays, at binabawasan ng 15% ang pinsalang natatanggap mula sa kanila. Maaaring mayabang ang Haring Bayani. Itinuturing niya ang kanyang sarili bilang pinakadakila at palagi niyang pinalilibutan ang kanyang sarili ng enerhiyang panglaban. Fighting energy.
Isang espesyal na yaman na natatangi sa Hero King. Karaniwan itong nananatili sa 10 at umaakyat hanggang 100 habang nakikipaglaban. Sa bawat isang puntos ng fighting energy, tumataas ng 0.5% ang strength, vitality, at agility. Gayunpaman, kung bumaba sa 10 ang fighting energy, magkakaroon ng penalty, kaya pinapayuhan ang pag-iingat. Nagtataka at tinatanong ni Greed kung ano ito. Kahit tumabi pa siya sa 2 bilyong tao, siya lang ang magiging kapansin-pansin. Nakangiting sinasabi ni Stick na nakakamangha. Tinatanong ni Greed kung kailangan niya ba talagang ipa-immortalize ang pangit niyang mukha. Papatayin niya na lang ang effect na ito. Dapat ay manatili pa rin ang kakayahan. Ituturing niya lang na mahalaga ang isang bagay na makintab kung ito ay ginto. Nabahala naman si Stick na nawala na ang liwanag. Sa isip-isip ni Greed na sa unang tingin, tila mas mahina ang mga epekto nito kaysa sa First King, pero habang napapalibutan ng enerhiya ng labanan, ang kanyang mga stats ay maaaring tumaas ng 5 hanggang 50%. Lihim siyang nadismaya na walang mga elixir, pero napakaganda ng larong ito. Salamat, Sticks. Sa isip-isip ni Bram na ang kasuklam-suklam na bastardong elf na yon. Iginawad niya kay Greed ang titulong Hero King, na dati ay pag-aari ng Sword Saint na si Mauler. Kung balak niyang ipamana rin kay Greed ang responsibilidad na yon, kung gayon, kahit pa kailangan niyang mabuhay muli sa impyerno, pipigilan niya siya. Sinasabi ni Greed na kung iisipin, sinabi nilang makakakuha siya ng buff mula sa estatwa, di ba? Iniisip niya kung anong klaseng buff ang ibinibigay nito. Sinasabi ng system na ang Hero King Greed statue, level 1. Isang estatwang nagpupugay sa mga nagawa ni Greed, ang legendary blacksmith at bayani sa hanay ng mga bayani na nagbigay ng kapahingahan sa mga alamat ng nakaraang henerasyon na naging mga Death Knight, at naglinis sa Bayan Archipelago. Kapag nagbibigay pugay sa estatwa, plus 5% dexterity, bahagyang pagtaas sa tsansang makagawa ng high-grade na mga gamit, at plus 2% casting speed para sa mga attack skill na nasa uring sword dance. Sa tuwing magbibigay pugay ang isang player o NPC sa estatwa, tataas ng isa ang statue worship rate. Sa tuwing hihigit sa 50 milyon ang antas ng pagsamba sa estatwa, tataas ng isa ang antas nito at lalakas ang mga epekto ng buff nito. Maaari ring magkaroon ng mga bagong epekto ng buff paminsan-minsan. Ang pinakamataas na antas ng estatwa ay 15. Maaari lamang magbigay pugay ng minsan kada 3 araw, at ang buff mula sa estatwa ay tumatagal ng 2 araw. Bukod pa rito, hindi nagpapatong-patong ang mga buff ng estatwa. Ang pangunahing tauhan ng estatwa, si Greed, ay nakatatanggap ng statue buff na tumatagal ng 10 araw sa tuwing umaabot sa karagdagang 1,000 ang antas ng pagsamba sa kanyang estatwa. Kasalukuyang pagsamba sa Rebulto Rate 0. Kinikilig na sinasabi ni Greed na plus 5% dexterity at plus 2% bilis ng pagcast ng sword dance skill. Pinapataas pa nito ang tsansang makagawa ng mga high-grade na gamit. Napakakapakipakinabang nito. At makakakuha siya ng 10 araw na buff depende sa bilis ng pagsamba sa estatwa. Hindi pwedeng manatili rito ang estatwa. Kailangang madaling mapuntahan ang isang hotspot. Magtatayo siya ng Grid Street sa kaharian. Ayos lang bang ilipat ito sa Overgeared Kingdom, di ba, Sticks? Patay mali siya naman si Stick, at parang walang naririnig. At sinasabi nito na noong una, nakakalat sa iba't ibang bahagi ng kontinente ang mga pasukan patungo sa Bayan Archipelago. Isinara ang mga ito dahil sa korupsyon, ngunit ngayon ay kailangan na nilang buksan ang mga ito muli. Pagkatapos, maraming tao ang makakabisita sa Hall of Fame, ngunit nauunawaan niya naman na iisang kapaki-pakinabang na epekto lang ang umiiral kapag nagbibigay-pugay siya sa isang estatwa, di ba? Sinasabi ni Greed na hindi ba sila pwedeng pagpatong-patongin? Sapat na sigurong paghiwalayin sila batay sa laki. Paghihiwalayin din kaya nila ang mga buff? Tingnan natin.
Sinasabi ng system na ang blacksmith Pagma's statue, level 1. Kapag nagbibigay-pugay sa estatwa, karagdagan plus 7% dexterity, bahagyang pagtaas sa tsansang makagawa ng high-grade na mga gamit, plus 2% casting speed para sa mga attack skill na uri ng sword dance, at minus 3% mana consumption para sa mga skill na nagpapatawag ng undead. Sword Saint Mauler's statue, level 1. Kapag nagbibigay-pugay, strength plus 7%, lakas ng kasanayan sa espada plus 10%. Sinasabi ni Bram na dahil malupit ang mga resulta, kakailanganin nilang limitahan ang pagpapakita sa mga ito. Great Magician Braham statue, level 1. Sa madaling salita, mas maganda ito kaysa sa estatwa ni Greed. Taylor Kruger statue, level 1. Sa madaling salita, mas maganda ito kaysa sa estatwa ni Greed. Archer Fabius statue, level 1. Sa madaling salita, mas maganda ito kaysa sa estatwa ni Greed. Unbeatable King Madras statue, level 1. Sa madaling salita, mas maganda ito kaysa sa estatwa ni Greed. Nagtataka at sinasabi ni Greed na wala talaga siyang anumang stat buff na may kinalaman sa labanan. Posible kayang ang buff ng estatwa niya ang pinakamasama. Sumisigaw at sinasabi ni Greed na kung gayon, sino ang gagamit ng buff ng estatwa niya? Isara ang hall ng permanente. Akala niya ba ay hahayaan niyang makuha ng iba ang pagsambang hindi niya naman matatanggap? Sinasabi ni Stick na hihingin niya ang karunungan ni Lord Lowell hinggil sa bagay na ito. Nadidismaya na sinasabi ni Greed na hayaan niya na. Ganito na lang lagi ang nangyayari sa kanya. Babalik na siya at titingnan ang diary ni Madra. Kailangan niyang mag-heal, kasama si Irene at si Lord. Sinasabi ni Stick na hindi pa ito tapos. Nagtataka at sinasabi ni Greed na binili nila ang reward item gamit ang mga commemorative point, naglagay ng estatwa na may pangit na buff, at nakuha ang titulong Hero King. Ano pa ang natitira? Sinasabi ni Stick na ang Bayan Archipelago ay kapwa isang Hall of Fame na nagbibigay-pugay sa mga tagumpay ng mga alamat, at isang yugto ng pagmamana na nag-uugnay sa mga alamat ng nakaraang henerasyon at sa mga alamat ng kasalukuyang henerasyon, gaya ng kanyang nabanggit. Tinuro ni Stick ang kastilyo at sinasabi nito na bilang descendant ni Pagma, tingnan nila kung anong pamana ang maaari niyang makuha.